¡Escándalo! Nawat anuncia cambios en el Miss Grand y dice que las candidatas tendrán que vender productos en TikTok si quieren llegar más lejos. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento todo. Así es, chicos, a través de esta transmisión en vivo, Nawat confirmó que el Miss Grand tendrá estos cambios. Nawat dijo que luego de la competencia preliminar hará otra competencia que se tratará de vender productos en transmisiones. Algo como lo que hizo en el Miss Universo Tailandia, donde todas las candidatas estaban vendiendo productos en transmisiones. Y esto será fundamental si quieren clasificar dentro del top 20. Por lo pronto ya vimos que la candidata de Indonesia, Bina Sitorus, ya estuvo vendiendo productos con Nawat. Así que estos son los grandes cambios del Miss Grand 2025. ¿Qué opinas sobre esto? Déjame tus comentarios. So inyo pong napanood itong iskandalo or issue ngayon na pinag-uusapan dito sa Latin community, kasi kumpirmado mga kapolitikan na kinakailangan ngayon ng mga candidate or ng mga beauty queens dito sa MGI na mag live selling after ng preliminary competition para daw makuha or malaki ang tsansa na masungkit ang golden crown ng Miss Grand International. So marami ang napareact aside dito sa mga Latin community, ay ang sabi ng mga Pinoy ay para daw bibilhin na yung corona para manalo dito sa Miss Grand International. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ayon nga dito sa pinaka-latest na pronouncement ni Mr. Nawat, para daw magkaroon ng back-to-back ang Pilipinas dahil hindi naman daw tayo makakabili ng mga produkto doon sa Thailand. Ang gagawin daw ng mga Pinoy ay dapat na magboto dito sa kanilang sa ating candidate na si Emma Tiglao. At ayon nga dito sa post ni Nawat sa kanyang TikTok page ay sinabi niya ito mga kapolitika: if you can't purchase products, you can still support by voting for the popular vote at missgrandinternational.com. It's one of the most important factors for me. If I have to choose among a group of ladies with similar qualities, body, beauty, and brain, and they have the same score, the one with the most votes will have the advantage. So ito daw yung sinasabi ni Nawat mga kapolitika, na kung hindi daw tayo makapurchase dito ng mga product nila kasi nasa Thailand, ay kinakailangan daw na ipakita yung suporta at maglalabas tayo ng limpak-limpak na salapi para magboto dito sa Miss Grand International. So iba yung dating doon sa ating mga kabayan at even doon sa Latin community na pinagpipiyastahan nila na para na lang daw ibinibenta itong corona ng Miss Grand International. Wala na yung essence ng kompetisyon. So ano ba yung ating maging reaksyon at ano ba yung ating masasabi dito sa itong issue at iskandalo ngayon, na kung saan ay kinakailangan na maglabas tayo ng pera para dito sa more chances of winning daw para sa Miss Grand Crown. So ang maging reaction ko siguro naman ay na-set na yung proper expectation. Alam naman kasi na Miss Grand kung ayaw natin dito sa kanilang mga patakaran, ayaw natin sa kanilang sistema, siguro meron naman tayong chance na mag-back out or meron naman tayong chance na i-cancel yung kailang franchise. Pero heto na kasi mga kapolitika ang norm at culture dito sa Miss Grand International, na kung saan ay hindi talaga mawala yung live selling. So after nga doon sa preliminary is magkakaroon daw ng live selling yung mga candidate. So kung sino yung may pinakamalaking kita, pinakamalaking benta, ay more chances of winning daw dito sa Miss Grand International. Kasi kita nyo naman doon, even itong si Vena Pravinar ay talagang ginawa niyang lahat mga kapolitika para mapa-impress itong si Nawat. So ito yung sistema dito sa Miss Grand International. Siguro this time around is kasi andito naman na si Emma Tiglao, wala nang atrasan ito, itudo na lang po natin yung pagsuporta natin sa kanya. And the next year, kung ayaw ng ating mga kabayan or ayaw ng mga Pinoy mga supporters sa ganitong sistema, is meron naman po tayong option na mag-cancel or mag-back out dito sa kailang franchise. So ganun po yun mga kapolitika. But as of now, na-set naman na yung proper expectation, na explain na ni Nawat na kinakailangan daw talagang magbenta ng organization para daw dito sa mga production nila. May gagastusin sila sa mga pagstay nila sa hotel, yung mga nirerentahan nila
So kinakailangan daw na kumayod ng mga beauty queens na ito para dito sa sa kanilang production, sa event, sa venue. So kitang-kita naman na worth it naman yung mga pinaghihirapan ng mga candidate dahil napupunta naman talaga doon sa pasabog at bonggang production. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction dito na kinakailangan daw nating bumoto ng bumoto dito sa ating candidate para daw more chances of winning dito sa Miss Grand International. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Dancing, to dance together, make content together. I really appreciate her for that. That's why the war in pageantry should stop. I know we cannot stop that. At least it, it calmed down, please. So please, to all the international Support the girls. events, please stop spreading hate, just spread kind words. Exactly. I think we should make our pageantry into a more healthy competition instead of toxic one. Let's remove all the negativity and just this is a celebration of beauty, not a celebration of hate. It's for us to be happy. If you support one candidate, then it's okay. Yeah. No need to So what spread can you say about guys when they said that the strongest Asians in this batch is Indonesia and Philippines? I'm so honored for that. I'm so grateful for that. Yeah. Thank you so much that you appreciate our hard work. And we had like a long preparation for this, so I hope that you will continue to support us for this competition. Exactly. Yes. Can you give a message to all your fans? Yeah, who are rooting for you, cheering for you to be the next Miss Grand International title holder. Thank you so much for all of your support. We really appreciate all of the excitements, all of the prayers that you send from home, that you also ask your friends to join and vote for us maybe online. That kind of love is incredible. It's just something that we will never feel outside of the pageantry, I think. This is just a very authentic love from pageant lovers. Last year, the last two girls standing were Asians. Wow! Could there be a repeat? Do you think, with how strong you both are right now, but have you been envisioning that scenario as early as now? Wow! We are praying for that. We're praying for that because we prepared for this one, but we hope that God will guide us through this competition. One thing that we will promise, we will do our very best. Exactly. And at the end of the day, this is a parade of beauty. This is a celebration of women's empowerment, how we want to celebrate our women's capability in showcasing, what women can do, what women can deliver in